Hayaan mo siyang mabulok sa dilim, Ramil. Isang malaking pabigat lang ang matandang yan sa mga plano natin. Ang mahalaga, nakuha na natin ang bankbook ni Cesar at ang titulo ng mansyong ito. Wala na siyang magagawa kapag nalaman niyang wala na ang lahat. Ang boses na yon, ang boses ni Amadea na dati ay parang musika sa pandinig ni Cesar, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Cesar sa labas ng bahagyang nakabukas na pintong nara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang maliit na pilus na kahon. Sa loob nito ay isang gintong kwintas na may palawit na krus, ang pasalubong na pinag-ipunan niya ng 2 taon sa mainit na disyerto ng Dubai para sa kanyang ina, si Lola Isay. Sariwa pa ang amoy ng pintura sa bagong gawang mansyon, ngunit para kay Cesar, tila biglang umalingasaw ang amoy ng nabubulok na katotohanan. Ang bawat hakbang niya palapit sa pintong yon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumapang paakyat sa kanyang dibdib hanggang sa maramdaman niya ang unti-unting pagkadurog ng kanyang puso. 1 oras pa lang ang nakakalipas mula nang dumating siya sa Batangas. Ang akala niya, ang luhang bumuhos sa kanyang mga mata nang makita ang altar ni Lola Isay ay luha ng pangungulila. Sinabi ni Amadea na 1 taon na ang nakalipas mula nang bawian ng buhay ang matanda dahil sa malubhang sakit. Ikinuwento pa nito kung paano niya inalagaan ang biyenan hanggang sa huling hininga nito. Naniwala si Cesar. Nagpasalamat pa siya sa Diyos dahil biniyayaan siya ng isang asawang tila isang anghel sa kabutihan. Ngunit ang anghel na kanyang minahal ay unti-unting naghuhunos ahas sa kanyang harapan. Dahan-dahang binitawan ni Cesar ang velvet box. Hindi ito gumawa ng anumang malakas na ingay nang tumama sa makapal na alpombra, ngunit sa pandinig niya, ang pagbagsak na yon ay tila isang malakas na pagsabog na tumapos sa 6 na taon niyang pagsisikap sa abroad. Ang kanyang mga daliri, na dati ay sanay humawak ng mabibigat na kagamitan sa construction, ay tila nawalan ng lakas, nanginginig, at tila naninigas sa lamig ng katotohanan. Baka may makarinig sa'yo. Ang boses naman ni Ramil ang narinig niya, ang lalaking ipinakilala sa kanya bilang malayong pinsan ni Amadea na tumulong sa pag-aayos ng libing ni Lola Isay. Siguraduhin mo lang na hindi makakalapit si Cesar sa likod kapag narinig niya ang ingay sa bodega. Tapos tayong dalawa. Huwag kang kabahan, sagot ni Amadea na may kasamang malutong na tawa. Isang tawang hindi kailanman narinig ni Cesar noong sila ay magkasama pa. Akala mo ba ay mahihirapan ako? Gagamit lang ako ng kaunting luha at sasabihin kong ghost ni Lola Isay ang naririnig niya dahil hindi pa ito matahimik. Masyadong mahal ako ng asawa ko, Ramil. Masyadong tanga si Cesar para pagdudahan ako. Ang salitang tanga ay umalingaw sa isipan ni Cesar. Tila isang paulit-ulit na sampal na nagpula sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa ilalim ng nakatirik na araw sa gitnang silangan. Ang bawat gabing tiniis niya ang gutom para lang makapagpadala ng mas malaking pera, lahat ng iyon ay ginawa niyang tuntungan para sa sarili niyang kapahamakan. Napahawak siya sa dingding upang hindi matumba. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang hangin sa paligid ay tila nawalan ng oxygen. Ang bawat hininga ay isang dusa. Sa kanyang isip, muling naglaro ang imahe ng kanyang ina. Ang mga kamay nitong magaspang dahil sa paglalabada para lang mapagtapos siya ng pag-aaral. Ang mga matang laging puno ng pag-asa kahit na tuyong isda lang ang kanilang hapunan. Kung buhay pa si Lola Isay, nasaan siya? Bakit kailangang magsinungaling ni Amadea tungkol sa kamatayan nito? Sa di kalayuan, narinig ni Cesar ang isang mahina at matagal na tunog, tila isang bagay na kinakaladkad sa semento mula sa direksyon ng lumang bodega sa likod ng mansyon.
Isang tunog na tila humihingi ng saklolo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Bawat tibok ay tila isang babala na may mas malalim pang dilim na nakatago sa likod ng mapuputing dingding ng bahay na ito. Tumingala si Cesar, pinipigilan ang pag-agos ng mga luhang puno ng puot. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng kalyo, ang mga palad na bumuo sa mansyong ito. Mansyong akala niya ay paraiso, ngunit isa palang magarang bilangguan para sa kanyang ina at isang pugad ng ahas para sa kanyang asawa. Bumalik sa kanyang pandinig ang mga huling salita ni Amadea sa loob ng silid. Masyadong tanga si Cesar para pagdudahan ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cesar sa dilim. Isang ngingiting hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng isang mapanganib na panuunumpa. Kung ang pag-ibig ang nagbulag sa kanya sa loob ng 6 na taon, ang katotohanan naman ang magsisilbing mitya ng isang apoy na hindi titigil hanggat hindi natutupok ang bawat kasinungalingan sa bahay na ito. Ngunit sa likod ng galit, isang katanungan ang pilit na sumasakal sa kanyang lalamunan. Isang katanungang tila isang karayom na nakatusok sa kanyang puso at hindi maalis-alis. Kung ang ina ko ay hindi patay, gaya ng sinasabi nila, anong impyerno ang pinagdadaanan niya ngayon habang ako ay nagpapakasasa sa akala kong tagumpay? Ang bawat ngiti ni Amadea ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-ibig sa puso ni Cesar. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na sala kung saan ang mga mamahaling chandelier ay nagbibigay ng liwanag na sapat upang makita ang bawat guhit ng kasinungalingan sa mukha ng kanyang asawa. Ang ganda ng mansyon natin, di ba mahal? Para na tayong mga hari at reyna dito sa Batangas. Lahat ng paghihirap mo sa Dubai, sulit na ngayon. Ang malambing na tinig ni Amadea habang yumayakap sa braso ni Cesar. Ang kanyang pabango ay amoy rosas, ngunit para kay Cesar, tila amoy ng isang bangkay na pilit na itinatago sa ilalim ng mga talulot. Pinilit ni Cesar na huwag manginig sa puot. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas sa bawat segundong kailangan niyang magpanggap. Oo, Amadea, napakaganda. Pero bakit parang kulang? Bakit parang hindi kumpleto ang tahanang ito kung wala si inay? Bahagyang natigilan si Amadea, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Mahal, alam kong masakit pa rin, pero huwag na nating balikan ang alaala ng kamatayan ni Lola Isay. Sabi ng doktor, pagod na talaga ang kanyang puso. Masaya na siya ngayon sa piling ng Panginoon. Huwag na nating gambalain ang kanyang katahimikan. Ang bawat salitang binitawan ni Amadea ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa katinoan ni Cesar. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nito nagagawang magsinungaling habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Ang pagmamadali ay maaaring maging mitya ng kapahamakan para sa kanyang ina. Kung buhay pa nga ito. Maya-maya ay lumapit ang isang batang babae, si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay laging nakayuko. Tila natatakot na makita ang anumang bagay sa bahay na ito. Hawak niya ang isang tray ng kape, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na nagdudulot ng marahang pag-untog ng tasa sa platito na lumilikha ng isang ritmikong tunog sa katahimikan ng silid. Ligaya, mag-ingat ka naman. Ang mahal-mahal niyan. Ang bulyaw ni Amadea na agad na nagpabago sa kanyang anyo mula sa isang mapagmahal na asawa patungo sa isang malupit na amo. Nakita ni Cesar ang takot sa mga mata ni Ligaya. Isang takot na hindi lamang galing sa pagkapahiya, kundi isang takot na tila may nakatagong malalim na sikreto. Nang mag-abot ang kanilang mga mata, tila may gustong sabihin ang dalaga, ngunit agad itong binalot ng katahimikan nang mapansin ni Amadea ang kanilang pagtitinginan. Pasensya na mahal, masyadong lampa ang katulong na ito. Kung hindi ko lang siya kinaawaan dahil pipi siya, baka pinalayas ko na siya sa kalsada, sabi ni Amadea
habang muling bumabalik ang kanyang mapait na lambing kay Cesar. Lumipas ang mga oras at dumating ang gabi. Habang nagpapanggap na natutulog, naramdaman ni Cesar ang pag-alis ni Amadea sa kanilang kama. Naririnig niya ang marahang paglakad ng kanyang asawa sa labas ng pinto. Ang tunog ng bawat hakbang sa sahig na nara ay tila isang countdown patungo sa isang bagong pasabog. Dahan-dahang bumangon si Cesar at sumunod. Nagtago siya sa anino ng malalaking haligi ng mansyon. Nakita niya si Amadea na may dalang isang maliit na lalagyan ng pagkain at kasunod nito si Ramil. Nagtungo sila sa likod ng bahay, patungo sa lumang bodega na pinalilibutan ng mga nagtataasang damo at kalawang na alambre. Ang hangin sa labas ay malamig at malagkit, tila may dalang babala mula sa dagat. Mula sa kanyang pinagtataguan, narinig ni Cesar ang pag-ikot ng susi sa isang malaking kandado. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa loob ng trangka ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalo. "Kainin mo na yan, matandang bulag. Huwag kang maingay kung ayaw mong masaktan. Masyado ka ng pabigat sa amin. Pasalamat ka at pinapakain ka pa ni Amadea." Ang boses ni Ramil ay tila isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Cesar. Mula sa maliit na siwang ng bulok na dingding ng bodega, sumilip si Cesar. Ang tanging liwanag sa loob ay nagmumula sa isang maliit at aandap-andap na lampara na hawak ni Amadea. Doon, sa isang sulok na puno ng agiw at alikabok, nakita ni Cesar ang isang aninong halos hindi nakamukha ng isang tao. Isang matandang babae ang nakaupo sa malamig na semento. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at gusot-gusot. Ang kanyang katawan ay tila kalansay na binalutan lamang ng manipis na balat. Ngunit ang pinakamadiing tumusok sa puso ni Cesar ay ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa sahig. Isang makapal at kinalawang na kadena ang nakapulupot sa payat na binti ng kanyang ina. "Amadea." "Ramil." Ang mahinang tawag ni Lola Isay, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Nasaan ang anak ko? Nasaan si Cesar? Narinig ko ang kanyang boses kanina. Parang dumating na siya." Tumawa ng mapait si Amadea habang tinitingnan ng matanda ng may pandidiri. "Nananaginip ka lang, matanda. Patay na ang anak mo para sa amin. At ikaw, mananatili ka dito hanggat hindi namin nakukuha ang huling sentimo mula sa pension at insurance na iniwan ng asawa ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman magtatagal. Konting tiis na lang at magkakasama na rin kayo sa kabilang buhay." Hindi nakagalaw si Cesar. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa magaspang na kahoy ng bodega. Ang mga kuko niya ay tila gustong bumaon sa dingding upang huwag lamang siyang sumigaw sa tindi ng sakit. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi niya mapigilang umagos. Ang 6 na taon ng kanyang buhay, ang bawat patak ng kanyang pawis, lahat ng iyon ay nauwi sa tanikalang nakagapos sa kanyang ina. Inilapag ni Ramil ang isang plastik na platito na may lamang kaning lamig at isang pirasong tuyo na tila inamag na. "O yan, ubusin mo yan. Huwag kang mag-iiwan kahit isang butil kung ayaw mong matulog ng nakatayo bukas." Sa loob ng bodega, dahan-dahang kikinapa ni Lola Isay ang pagkain sa sahig dahil sa kanyang pagkabulag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa bawat paggalaw niya, ang kadena ay lumilikha ng isang malungkot na tunog na tila isang daing ng katarungan sa ilalim ng gabi. Isang masakit na katotohanan ang gumuhit sa isipan ni Cesar. Ang mansyon na ipinagmamalaki niya ay itinayo sa ibabaw ng luha at dugo ng sarili niyang ina. Ang bawat hollow block ng bahay na yon ay tila mga bato na nakadagan sa dibdib ni Lola Isay habang siya ay nagdurusa sa dilim. Biglang tumayo si Amadea at hinarap si Ramil. "Tara na. Kailangan nating bumalik sa loob bago pa magising si Cesar. Masyadong matalas ang pakiramdam ng lalaking yun. Kailangang maniwala siyang mahal na mahal ko pa rin siya para makuha ko ang huling pirma sa titulo ng lupa bukas."
Habang paalis ang dalawa, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Amadea malapit sa pinto ng bodega, ngunit hindi niya ito napansin sa dilim. Nang makaalis na ang mga demonyo at muling bumalik ang katahimikan sa paligid, dahan-dahang lumabas si Cesar mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang puso ay tila isang basag na salamin na bawat piraso ay sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sipain ang pinto, gusto niyang yakapin ang kanyang ina at humingi ng tawad ng nakaluhod. Ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Lumapit siya sa pinto at pinulot ang bagay na nahulog ni Amadea. Isang susi. Hindi ito susi ng bodega, kundi isang susi na may nakaukit na numero ng isang hotel room sa Maynila. Ang lugar kung saan marahil ay nagtatagpo ang dalawa habang siya ay nasa abroad. Muling sumilip si Cesar sa siwang. Nakita niya ang kanyang ina na dahan-dahang isinusubo ang kaning lamig habang ang mga luha nito ay pumapatak sa platito. Cesar, anak, alam kong narito ka na. Nararamdaman ko ang tibok ng puso mo. Ang bulong ng matanda sa hangin. Isang matinding pighati ang bumalot kay Cesar. Ang kanyang ina, sa kabila ng pagkabulag at pagdurusa ay kilala pa rin ang kanyang presensya. Ngunit bago pa siya makasagot, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa likuran. Sino yan? Ang boses ni Ramil ay biglang umalingaw-ngaw mula sa anino ng mga puno ng niyog. Ang liwanag ng isang flashlight ay nagsimulang gumala sa direksyon ni Cesar. Ang kanyang hininga ay tumigil. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo sa takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng kanyang ina. Kung mahuhuli siya ngayon, mawawalan siya ng pagkakataong mailigtas si Lola Isay mula sa impyernong ito. Ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang lumalapit, tila isang mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima sa gitna ng kadiliman. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, Cesar? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko rito habang wala ka, ganyan ba ang isusukli mo sa akin? Ang tinig ni Amadea ay punong-puno ng pait, tila isang biktima ng kawalang katarungan. Nakatayo siya sa tapat ng lababo, marahas na hinuhugasan ng mga baso, na tila ba ang bawat pagkiskis ng espongha sa kristal ay isang pagpapakita ng kanyang hinanakit. Ang sikat ng araw sa kusina ay tumatama sa kanyang mukha. Ngunit sa mga mata ni Cesar, ang liwanag na yon ay hindi sapat upang itago ang dilim na nananahan sa kaluluwa ng kanyang asawa. Nakatitig lamang si Cesar sa kanyang tasa ng kape. Ang usok na nagmumula rito ay tila mga anino ng kanyang mga pangarap na unti-unti nang naglalaho. Noong isang gabi, muntik na siyang mahuli ni Ramil sa labas ng bodega. Mabilis siyang nakapagtago sa ilalim ng madidilim na sanga ng puno ng mangga. Pinipigilan ang bawat paghinga hanggang sa marinig niya ang paglayo ng mga yabag ng lalaki sa damuhan. Hindi naman sa ganoon, Amadea. Mahinahong sagot ni Cesar, bagaman ang kanyang kalooban ay parang isang bulkan na anumang oras ay sasabog. Nagtataka lang ako kung bakit kailangang narito pa rin si Ramil. Sabi mo ay pinsan mo siya, pero bakit parang siya na ang nagpapatakbo ng bahay na ito? Tumigil si Amadea sa kanyang ginagawa at hinarap ang asawa. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Isang mahusay na pag-arte na dati ay sapat na upang palambutin ang puso ni Cesar. Kailangan ko ng tulong, mahal. Noong nagkasakit si Lola Isay, sino ang tumulong sa akin? Sino ang nagbuhat sa kanya? Sino ang nagpuyat? Si Ramil lang. Dahil ikaw ay nasa malayo, abala, sa pagkita ng pera. Ang bawat salita ni Amadea ay tila isang latigo na humahampas sa konsensya ni Cesar. Ito ang sandata ng isang bihasang gaslighter, ang iparamdam sa biktima na siya ang may kasalanan. Ang utang na loob na ipinupukol nito sa kanya ay tila isang kadenang mas mabigat pa sa kadenang nakagapos sa binti ng kanyang ina sa bodega.
Sa sulok ng kusina, nakita ni Cesar si Ligaya. Ang dalaga ay tahimik na nagpupunas ng sahig, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila bumibigay sa bigat ng takot. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na iniwas ni Ligaya ang kanyang tingin, ngunit bago ito mangyari, nakita ni Cesar ang panginginig ng kanyang mga labi. Dahan-dahang lumapit si Cesar kay Ligaya nang mapunta si Amadea sa kabilang silid upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Ang bawat hakbang niya sa makinis na tiles ay tila isang panalangin para sa katotohanan. Ligaya, bulong ni Cesar. Ang kanyang boses ay tila isang marahang ihip ng hangin. Alam kong may alam ka. Huwag kang matakot sa akin. Napatigil si Ligaya. Ang basahan sa kanyang kamay ay nahulog at ang tunog ng pagbagsak nito sa basang sahig ay tila isang hudyat ng pagsuko. Tumingala siya kay Cesar at sa kanyang mga mata ay nakita ang isang mundong puno ng dusa. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang binti, isang senyas na tila nagsasabing ang kanyang boses ay nakakadena. Gaya ng binti ni Lola Iisay, bago pa makapagsalita muli si Cesar, bumalik si Amadea na may kasamang matalas na tingin. Ligaya, bakit ang bagal mo? Maglinis ka sa itaas. Nang makaalis ang katulong, muling hinarap ni Amadea si Cesar nang may pilit na lambing. Huwag mo nang pansinin ang piping yan, mahal. Baka kung ano-ano lang ang isinesenya sa'yo. Alam mo naman ang mga ganyang tao, mahilig gumawa ng kwento sa isip nila. Lumipas ang hapon na puno ng tensyon. Bawat galaw sa loob ng mansyon ay tila may nakamasid. Nang magtungo si Cesar sa labas upang kunin ang ilang gamit sa kanyang sasakyan, napadaan siya malapit sa bintana ng silid kainan. Doon, nakita niya si Ramil na nakaupo. Suot ang gintong relo na binili ni Cesar para sa kanyang ina bilang regalo sa pagbabalik niya. Ang galit sa dibdib ni Cesar ay tila isang apoy na binuhusan ng gasolina. Ang relong iyon ay simbolo ng kanyang pangako kay Lola Isay. Isang pangakong ninakaw at nilapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Pumasok muli si Cesar sa bahay at dumiretso sa kanilang silid. Sa ilalim ng kanyang unan, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Nang suriin niya ito, nakita niya ang isang gulanit na piraso ng papel. Ang bawat gilid nito ay tila pinunit ng madalian at may mga bahid ng dumi at luha. Sa loob ng papel, may nakasulat na isang salita lamang na tila iginuhit gamit ang isang uling. Tulong. Ang sulat kamay ay hindi kay Ligaya. Ang bawat kurba ng mga letra ay pamilyar kay Cesar. Ito ang paraan ng pagsulat ng kanyang ina noong panahong nakakakita pa ito. Isang hiling na nagmula sa kailaliman ng bodega. Isang sigaw na hindi naririnig, ngunit ramdam na ramdam ng kanyang kaluluwa. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo doon si Ramil. Ang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa at ang mga mata ay puno ng panunuya. Ano ang binabasa mo, Cesar? Parang seryoso tayo rito, ah. Itinago ni Cesar ang papel sa loob ng kanyang palad. Ramdam na ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang pulso sa gitna ng panganib. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging masikip at ang bawat segundong dumadaan ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Wala. Simpleng sagot ni Cesar habang ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng bagyong nananalasa sa kanyang loob. Naisip ko lang, kailan tayo magsasagawa ng salo-salo para sa gi-celebrate nating bagong bahay? Gusto kong makita ng lahat kung gaano kasaya ang pamilyang iniwan ko at ang pamilyang binalikan ko. Isang malademonyong nangiti ang sumilay sa mukha ni Ramil. Tamang-tama. Bukas na bukas din, gagawa tayo ng isang selebrasyong hinding-hindi mo malilimutan. Nang makaalis si Ramil, tiningnan muli ni Cesar ang kanyang palad. Ang papel na may nakasulat na tulong ay basa na ng kanyang pawis. Alam niyang nagsisimula na ang laro ng kamatayan
At sa bawat sandaling lumilipas, ang buhay ng kanyang ina ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni na Amadea at Ramil. Ang tanga na inaakala nilang madaling linlangin ay siya palang bubuo ng sarili nilang bitag. Ang bawat hakbang ni Cesar patungo sa sementeryo ng bayan ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena ng pag-aalinlangan. Ang sikat ng araw sa Batangas ay nakakapaso. Ngunit ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib ay kasing lamig ng isang libingan. Hawak niya ang isang maliit na kwaderno kung saan nakatala ang mga petsang sinabi ni Amadea tungkol sa huling sandali ni Lola Isay. Nang makarating siya sa tapat ng puntod na may pangalan ng kanyang ina, napatitig si Cesar sa marmol na bato. Lola Isay, isinilang noong 1950. Yumao noong Oktubre 2023. Ang mga letra ay tila nanunukso sa kanya. Ayon sa kwento ni Amadea, pumanaw ang matanda noong kasagsagan ng isang malakas na bagyo. Ngunit ang record na nakuha ni Cesar mula sa opisina ng sementeryo ay nagsasabing ang bangkay na inilibing dito ay mula sa isang unidentified person na nakuha sa punerarya at binayaran ni Amadea upang itala sa ilalim ng pangalan ni Lola Isay. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat luhang ibinuhos niya sa harap ng puntod na ito ay isang malaking kasinungalingan. Sa kanyang paglalakad pa uwi, napadaan si Cesar sa tapat ng bahay ni Aling Nena, ang matandang kapitbahay na dati ay laging kasama ni Lola Isay sa pagtitinda ng isda sa palengke. Nakita niya ang matanda na abala sa pagpapatuyo ng mga palay sa kalsada. Ang bawat kumpas ng kanyang walis tingting ay tila may dalang mensahe sa katahimikan ng tanghali. Aling Nena, tawag ni Cesar. Ang kanyang boses ay tila isang marahang pagsusumamo. Napatigil ang matanda. Tiningnan niya si Cesar ng may halong takot at awa. Mabilis niyang nilingon ang mansyon sa di kalayuan bago lumapit sa kanya. Cesar, anak, mabuti at nakabalik ka na. Pero mag-iingat ka, anak. May mga multo sa paligid mo na hindi matahimik dahil hindi naman sila tunay na patay. Ano ang ibig ninyong sabihin? Aling Nena, alam ko pong may itinatago si Amadea. Ang mabilis na tugon ni Cesar, ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat galaw ng matanda. Bumaba ang boses ni Aling Nena. Halos hindi na ito marinig sa gitna ng huni ng mga kuliglig. Minsan, sa kalaliman ng gabi, nakakarinig ako ng isang pamilyar na tinig mula sa likod ng inyong bahay. Isang tinig na tumatawag sa pangalan mo, Cesar. Isang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa, pero puno ng buhay. Huwag kang maniniwala sa nakikita ng iyong mga mata. Maniwala ka sa tinitibok ng iyong puso. Bago pa makapagtanong muli si Cesar, mabilis na pumasok si Aling Nena sa loob ng kanyang bahay nang makita ang sasakyan ni Ramil na papasok sa subdivision. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa graba ay tila isang babala ng paparating na panganib. Nang makauwi si Cesar, dumiretso siya sa likod ng mansyon patungo sa lumang bodega. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay nakatuon sa pagbukas ng pintong iyon. Ngunit bago pa niya mahawakan ang kandado, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Bawal dito, Cesar, sabi ni Amadea. Masyadong mapanganib ang loob niyan dahil sa mga anay at baka bumagsak ang bubong. Ang boses ni Ramil ay puno ng pananakot habang nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Gusto ko lang kumuha ng ilang gamit ni Inay, Ramil. Bakit parang masyado kang apektado? Ang hamon ni Cesar habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay tila naging kuryente sa tindi ng tensyon. Sumunod ka na lang sa asawa mo kung ayaw mong magkaroon tayo ng problema. Ang huling hirit ni Ramil bago siya talikuran at pumasok sa loob ng bahay.
Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Cesar. Nakahiga siya sa tabi ni Amadea, ngunit ang bawat hininga ng kanyang asawa ay tila isang paalala ng pagtataksil. Dahan-dahan siyang bumangon. Tinitiyak na ang bawat galaw niya ay kasing tahimik ng isang anino. Lumabas siya ng bahay at tinahak ang landas patungo sa bodega sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat kaluskos ng dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang sigaw ng babala. Pagdating niya sa tapat ng pinto, idinikit niya ang kanyang tainga sa magaspang na kahoy. Sa loob ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang tunog ng isang bakal na dahan-dahang kinakaladkad sa semento na sinusundan ng isang mahinang pag-ubo na tila puno ng alikabok at pighati. At pagkatapos, isang boses ang narinig niya. Isang boses na kabisado ng kanyang kaluluwa mula pa noong bata siya. Isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na balon, puno ng pag-asa at takot. Cesar, anak, naririnig mo ba ako? Huwag kang papasok. Mapanganib. Ang bulong na yon ay tila isang malamig na hangin na yumakap sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat balahibo ni Cesar ay tumayo. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay nahanap na ang kanyang nawawalang mundo. Ang kanyang ina ay buhay. Buhay ang kanyang ina, ngunit nakapiit sa sarili niyang lupa. Ngunit bago pa siya makasagot, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa likuran niya. Dala ang isang matalim na liwanag ng flashlight na tumama ng direkta sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito, Cesar? Ang malamig na tinig ni Amadea ay umalingaw-ngaw sa dilim, tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng gabi. Ano pang hinihintay mo, Cesar? Pumasok ka na sa loob. Huwag kang magpapakabaliw sa mga naririnig mo dahil lamang sa pagod at puyat. Ang boses ni Amadea ay kasing lamig ng hanging-hanging amihan na nagmumula sa dagat. Ngunit may halong talim na, tila nagbabanta. Nakatayo siya sa ilalim ng madilim na pasilyo. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng anino, habang ang kabilang bahagi ay tinatamaan ng liwanag ng buwan. Ang bawat salita niya ay tila isang utos na binalot ng pekeng pag-aalala. Hindi sumagot si Cesar. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Mahigpit na hawak ang susi na palihim niyang kinuha mula sa drawer ni Amadea, habang ang asawa ay abala sa pakikipagtawanan kay Ramil sa sala kanina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nag-uudyok sa kanya na huwag nang umatras. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang marahang pagtulo ng ulan sa mga dahon ng saging, isang tunog na tila mga luha ng langit na nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Mauna ka na sa loob, Amadea. Susunod ako. Ang tanging nasabi ni Cesar. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kontroladong puot. Nang matiyak niyang nakapasok na ang asawa, mabilis na tinahak ni Cesar ang landas patungo sa likod ng bodega. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay lumilikha ng isang malagkit na tunog. Tila ang lupa mismo ay ayaw siyang bitawan. Nang makarating siya sa harap ng pinto, nanginginig ang kanyang kamay habang isinusuksok ang susi sa kinalawang na kandado. Ang pag-ikot ng bakal sa loob ng trangka ay tila isang huling hininga bago ang isang malaking pasabog. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa kanya ang isang amoy na kailanman ay hindi niya malilimutan. Ang amoy ng luma, amag at dumi na tila ilang taon nang naipon sa loob ng masikip na espasyo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na siwang sa bubong kung saan ang aninag ng buwan-buwan ay tumatama sa gitna ng silid. Doon, sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang anino. Isang matandang babae na nakasandal sa isang poste ng kahoy. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong sanga na anumang oras ay mababali.
Nakasuot siya ng isang gulanit na duster na dati ay kulay asul, ang paboritong kulay ni Lola Isay. Ngunit ang pinakamadiing tumama sa kaluluwa ni Cesar ay ang tunog ng metal na nagkiskisan sa semento nang gumalaw ang matanda. Isang makapal na kadena ang nakapulupot sa binti ni Lola Isay, na ang dulo ay nakabaon sa semento. Ang balat sa kanyang binti ay puno na ng sugat at peklat, isang patunay ng ilang taong pagtatangka nitong makawala. Iinay, ang tawag ni Cesar. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Napatigil ang matanda. Dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang muka sa direksyon ni Cesar. Ang kanyang mga mata ay maputi na at walang buhay, bulag na ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang ilong ay bahagyang gumalaw, tila nilalanghap ang hangin sa paligid. Cesar, ang anak ko. Cesar, ikaw ba yan? Ang paos na tinig ni Lola Isay ay tila isang musika mula sa nakaraan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, kinakapa ang hangin. Mabilis na lumapit si Cesar at lumuhod sa harap ng kanyang ina. Hinawakan niya ang mga kamay nitong puno ng kalyo at dumi. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Cesar ay tila isang sumpa sa langit. Inay, ako po ito. Narito na po ako. Patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo ako dahil iniwan ko kayo sa impyernong ito. Anak, ang amoy mo, ang amoy ng dagat at ng aking pangarap. Bulong ng matanda habang hinahaplos ang mukha ni Cesar. Ang kanyang mga daliri ay tila mga anino na naghahanap ng liwanag. 2 taon, Cesar. 2 taon akong narito sa dilim. Sinabi ni Amadea na kinalimutan mo na ako. Sinabi niya na may bago ka ng pamilya at hindi mo na kailangan ang isang matandang tulad ko. Ang galit sa dibdib ni Cesar ay tila isang apoy na biglang sumabog. Ang bawat sakripisyo niya sa abroad, ang bawat sentimong ipinadala niya, lahat ng yun ay ginamit ni Amadea upang itayo ang isang mansyong magsisilbing kabaong para sa kanyang ina. Habang siya ay nagpapakapagod sa mainit na disyerto, ang kanyang ina ay narito, nagugutom, natatakot, at nakakadena sa dilim. Huwag kang mag-alala, inay. Ilalabas ko kayo rito. Ngayon din, ang panunumpa ni Cesar habang sinusubukang sirain ang kadena gamit ang isang bakal na nakita niya sa sahig. Ang bawat pagtama ng bakal sa kadena ay lumilikha ng isang matunog na ingay na tila isang hiyaw ng katarungan. Ngunit bago pa man niya matanggal ang kadena, ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas. Ang liwanag ng isang malakas na flashlight ay tumama ng direkta sa kanilang mag-ina, tila isang mata ng demonyo na nanunuya sa kanilang pighati. Nakatayo doon si Amadea. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng anumang awa o pag-ibig. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang matalas na kutsilyo na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Kasunod niya si Ramil na may hawak na isang kahoy na pamalo. Masyado kang mapusok, Cesar. Ang malamig na tinig ni Amadea ay umaling-awngaw sa loob ng bodega. Sana ay pinanindigan mo na lang ang pagiging tanga. Ngayong alam mo na ang lahat, sa tingin mo ba ay hahayaan ko pa kayong makalabas ng buhay sa bahay na ito? Humigpit ang hawak ni Cesar sa kanyang ina. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis, hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa panganib na kinakaharap ni Lola Isay. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila naging masikip at ang bawat segundong dumadaan ay tila isang hakbang patungo sa isang madugong katapusan. Amadea, asawa kita. Ang huling pagsusumamo ni Cesar, ngunit alam niyang wala na itong saysay. Wala akong asawang tanga, Cesar. Ang mayroon lang ako ay isang bank account na kailangang maprotektahan. Ang huling sagot ni Amadea bago siya dahan-dahang humakbang pumasok sa loob ng bodega. Ang talim ng kutsilyo ay tila handa nang tumapos sa lahat. Akala mo ba, Cesar, ay madali lang ang 6 na taon na paghihintay sa'yo?
Habang ikaw ay nandoon sa Dubai, ako ang nagtitiis sa bahay na ito kasama ang iyong inang uod na ang tingin sa akin ay hindi sapat. Karapatan ko ang perang ito. Karapatan ko ang mansyong ito. Ang tinig ni Amadea ay hindi na tila isang huni ng ibon, kundi isang lagaslas ng kumukulong tubig na handang manunog ng balat. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason at pagkamuhi. Nakatayo siya sa may pinto ng bodega. Ang talim ng kutsilyo ay kumikinang sa tuwing tinatamaan ito ng aandap-andap na liwanag ng flashlight na hawak ni Ramil. Sa tabi ni Cesar, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang ina. Ang payat na katawan ni Lola Isay ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng malakas na hangin. Ang mga daliri ng matanda ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Cesar. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat ng anak bilang tanda ng matinding takot. Amadea, huwag ang anak ko. Parang awa mo na. Ako na lang ang saktan mo. Huwag lang ang anak ko. Ang pagsusumamo ni Lola Isay, ang kanyang boses ay tila isang marahang pagpiyok ng isang ibong may sugat sa pakpak. Tumawa ng nakapanunuya si Ramil. Ang tunog ng kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng masikip na bodega. Masyado na kayong madrama. Cesar, bitawan mo na yang bakal na hawak mo kung ayaw mong masaktan ang mahal mong asawa o itong matandang to. Dahan-dahang ibinaba ni Cesar ang piraso ng bakal na kanyang hawak. Alam niyang sa bawat maling galaw, ang buhay ni Lola Isay ang nakataya. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Bawat tibok ay nagdadala ng masidhing galit na pilit niyang sinusupil. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumugulong pababa sa kanyang mga mata, mahapdi at malagkit. Ngunit hindi niya ito pinansin. Anong gusto mo, Amadea? Pera, ang titulo ng lupa? Kunin mo na ang lahat. Palayain mo lang ang ina ko. Ang sabi ni Cesar, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kontroladong pighati. Lumapit si Amadea. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang tunog ng hatol na dahan-dahang lumalapit. Tumigil siya sa harap ni Cesar. Ang dulo ng kutsilyo ay itinapat niya sa leeg ng asawa. Gusto ko ang lahat, Cesar. Gusto ko ang buhay na ipinangako mo sa akin. At para mangyari yun, kailangan mong manahimik. Kailangan mong pumirma sa mga papeles ng insurance at sa paglilipat ng titulo ng mansyon sa pangalan ko bilang tanda ng iyong pagmamahal. Sa gitna ng tensyon, isang maliit at mahiwagang sandali ang naganap sa pagitan ng mag-ina. Sa ilalim ng kadiliman, naramdaman ni Cesar ang pagpisil ni Lola Isay sa kanyang kamay. Isang mabilis, ngunit makahulugang pagpisil na tila nagsasabing, magtiis ka anak, may oras para sa lahat. Isang gintong sandali ng ugnayan na hindi kayang sirain ng anumang kadena o kutsilyo. Gagawin ko ang lahat, Amadea. Basta't siguraduhin mong hindi na muling masasaktan ang ina ko. Ang sagot ni Cesar, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa ng may malamig na determinasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amadea. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Ramil, itali mo ang mga kamay ni Cesar. Ilalabas natin siya rito. Pero ang matandang yan, mananatili siya rito hanggat hindi natatapos ang pirmahan bukas sa gitna ng housewarming party. Sa pilitang inihiwalay ni Ramil si Cesar mula sa kanyang ina, ang tunog ng kadenang hinihila ni Lola Isay habang sinusubukang abutin ang kanyang anak ay tila isang punyal na sumasaksak sa kaluluwa ni Cesar. Cesar, anak ko! Ang huling hiyaw ng matanda bago isara ni Ramil ang pinto ng bodega nang may malakas na pag-atungal ng bakal. Ikinulong nila si Cesar sa isa sa mga silid sa itaas ng mansyon. Ang bawat sulok ng silid na yon ay tila nanunuya sa kanya. Ang mga mamahaling kagamitan, ang malambot na kama,
Lahat ng iyon ay tila marumi at puno ng dugo. Nakatitig si Cesar sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila isang walang katapusang pag-iyak ng langit sa ibabaw ng Batangas. Ngunit habang siya ay nakagapos, narinig niya ang mahinang usapan ni na Amadea at Ramil sa labas ng kanyang pinto. Sigurado ka ba sa lasong yan, Ramil? Ayaw kong magkaroon ng investigasyon. Ang boses ni Amadea ay tila isang bulong ng ahas. Huwag kang mag-alala, mahal. Kaunti lang ang ilalagay natin sa kape niya bukas habang nagaganap ang party. Magmumukha lang itong atake sa puso dahil sa sobrang saya sa pagbabalik niya. Pagkatapos nun, ang mansyon, ang pera, at ang kalayaan natin. Lahat ay sa atin na. Ang sagot ni Ramil na may kasamang malutong na tawa. Ang bawat salita ng dalawa ay tila isang mitya na nagsindi ng isang apoy sa loob ni Cesar. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang malamig at matalas na layunin. Hindi niya hahayaang magwagi ang kasamaan sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ngunit ang tanong ay, paano siya makakatakas mula sa pagkagapos upang iligtas ang kanyang ina bago dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tasa ng kape? Ang ganda ko, di ba Ramil? Sa wakas, lahat ng pinangarap ko, nasa kamay ko na. Isang linggo na lang at magiging ganap na akong reyna ng Batangas. Sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro, iniikot ni Amadea ang kanyang katawan. Suot niya ang isang mamahaling bestido na kulay pula. Tila isang rosas na namumukadkad sa gitna ng karangyaan. Ang kanyang mga leeg at braso ay pinalalamutian ng mga alahas na kumikinang sa bawat galaw niya. Mga hiyas na binili mula sa perang pinaghirapan ni Cesar sa ilalim ng nakatirik na araw ng Dubai. Ang kanyang ngiti ay tila isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing talim ng isang linta na handang sumipsip ng huling patak ng buhay. Sa kabilang panig ng silid, nakasandal si Ramil sa pinto, tila isang bantay na nananabik sa darating na gabi. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Amadea, puno ng sakim at pagnanasa. Huwag kang mag-alala, mahal. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang makakahadlang sa atin. Ang kape ni Cesar ay handa na, isang lagok lang, at ang lahat ng problemang ito ay maglalaho na parang usok. Naririnig ni Cesar ang bawat salita nila mula sa kabilang silid, kung saan siya ay pansamantalang pinalaya upang magbihis para sa pagtitipon. Ang bawat pangungusap ng dalawa ay tila isang malakas na hampas ng alon sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nagpadala sa emosyon. Ang kanyang mga kamay, bagaman nanginginig sa puot, ay abala sa pag-aayos ng kanyang barong. Sa loob ng kanyang sapatos, nakatago ang isang maliit na papel. Isang dokumento mula sa isang abogado na palihim niyang nakontak sa tulong ni Aling Nena noong nakaraang araw bago siya tuluyang ikulong. Lumapit si Ligaya sa silid ni Cesar upang iabot ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Nang mag-abot ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Cesar ang mabilis na pagtibok ng pulso ng dalaga. Sa isang mabilis at tahimik na sandali, idiniin ni Cesar ang kanyang daliri sa kanyang mga labi, isang hudyat para kay Ligaya na manatiling tahimik at matatag. Ang pagtitiwala sa pagitan ng dalawang biktima ay tila isang gintong sinulid na nag-uugnay sa kanila sa gitna ng panganib. Cesar, lumabas ka na riyan. Ang malakas na tawag ni Amadea mula sa sala. Nagsisimula nang dumating ang mga bisita. Ayaw nating paghintayin ang alkalde at ang mga negosyante sa laba. Pagbaba ni Cesar sa malawak na hagdanan ng mansyon, sinalubong siya ng halimuyak ng litson at iba pang mamahaling pagkain. Ang malaking sala ay puno na ng mga tao. Mga makapangyarihang tao sa Batangas na nagnanais makita ang bunga ng tagumpay ng isang OF2. Ang tawanan at kwentuhan ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bahay, tila isang masayang musika
na nagtatakip sa isang madilim na sikreto sa likod ng bodega. Lumapit si Amadea kay Cesar at kumapit sa kanyang braso. Ang kanyang kapit ay tila isang mahigpit na pagkakagapos, isang babala na bawat maling galaw ni Cesar ay may katapat na buhay. Ngumiti ka, mahal. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kasaya sa pagbabalik mo sa piling ko. Ang bulong ni Amadea sa kanyang tainga, habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga bisita. Nakatayo si Cesar sa gitna ng karangyaan, ngunit ang kanyang isipan ay nasa madilim na bodega. Naiisip niya ang kanyang ina, si Lola Isay, na marahil ay nakikinig sa mga tawanan mula sa malayo, habang ang kanyang binti ay nakakadena sa semento. Isang tahimik na panalangin ang namutawi sa mga labi ni Cesar. Tumingala siya sa isang maliit na imahe ng birhen sa itaas ng pinto, humihingi ng lakas at katarungan para sa kanyang ina na tila tinalikuran na ng mundo. Habang lumalalim ang gabi, inihanda na ni Ramil ang mga tasa ng kape para sa huling toast. Ang bawat tasa ay tila isang bitag na naghihintay ng biktima. Lumapit si Amadea sa gitna ng sala, kinuha ang atensyon ng lahat ng bisita. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at kaplastikan habang nagpapasalamat sa lahat ng dumalo. Maraming salamat sa inyong lahat. Simula ni Amadea, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng chandelier. Ang bahay na ito ay hindi lamang gawa sa bato at bakal, kundi gawa sa pag-ibig at sakripisyo. At ngayong gabi, may isang espesyal na bisita tayong dapat makilala. Isang tao na hindi ninyo inaasahang makita rito. Napatingin ang lahat kay Amadea. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong mansyon. Ang puso ni Cesar ay tumibok ng napakabilis. Bawat tibok ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Alam niyang ito na ang sandali ng katotohanan. Itinaas ni Cesar ang kanyang sariling baso, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Amadea. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngawang ngiting tila nagmula sa kailaliman ng kanyang pighati. Isang kolektibong iyak ng awa ang namutawi sa mga bisita nang makita ang matandang nakaupo sa wheelchair. Si Lola Isay. Ang kanyang anyo ay tila isang aninong binuhay mula sa libingan. Nakasuot siya ng malinis na puting duster, ngunit hindi nito maitago ang kanyang kalyadong balat at ang mga braso na tila mga tuyong sanga na lamang. Ang pinakamatinding nagpatahimik sa buong mansyon ay ang bawat pag-ikot ng gulong ng wheelchair. Kaalinsabay nito ang marahang tunog ng bakal na nagkiskisan sa makinis na sahig. Ang kadena sa kanyang binti ay hindi pa tinatanggal ni Cesar. Isang buhay na saksi sa kalupitang dinanas ng matanda sa loob ng sarili niyang bakuran. Mamanugang ko. Ang mahinang boses ni Lola Isay ay pumailan lang sa gitna ng nagngangalit na katahimikan. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Pilit na kinakapa ang hangin patungo sa kinaroroonan ni Amada. Amadea, bakit? Bakit mo ginawa sa akin ito? Wala akong ibang hiniling kundi ang mahalin ka bilang sarili kong anak. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat salita ay tila mga palaso ng panghuhusga na tumatama sa dibdib ni Amadea. Ang hiya na pinakakinatatakutan ng mga Pilipino ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, ang reyna ng Batangas ay naging isang hamak na kriminal sa paningin ng lahat. Hindi yan totoo. Pakawala yan ni Cesar. Ang hysterical na sigaw ni Amadea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang matanda. Binayaran niya ang matandang yan para magpanggap. Patay na si Lola Isay. Inilibing ko na siya. Lumapit si Cesar kay Amadea. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng hatol na dahan-dahang lumalapit. Hawak pa rin niya ang tasa ng kape na inihanda ni Ramil. Kung patay na si Inay Amadea, sino itong babaeng nasa harap mo na kabisado ang bawat hibla ng iyong kasamaan? At kung talagang mahal mo ako, bakit mo ako gustong patayin ngayong gabi?
Inilahad ni Cesar ang tasa ng kape sa harap ni Amadea. "Inumin mo ito, mahal," sabi ni Ramil. "Ito ang magpapatamis sa ating pagsasama. Kung wala itong lason, ubusin mo sa harap ng mga panauhin natin." Napatras si Amadea. Ang kanyang mga labi ay naging kulay abo at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang dila ay tila napako sa kanyang lalamunan. Sa kabilang dako, nakita ni Ramil na wala na siyang kawala. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bawat paghakbang ng mga awtoridad ay tila isang bitag na nagsasara sa paligid niya. "Wala akong kinalaman dito." Si Amadea ang nag-utos ng lahat. Ang biglang hiyaw ni Ramil habang itinutulak ang mga bisita upang makatakas. Sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isang mesa ng mga mamahaling kristal na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagbasag na tila isang hudyat ng kaguluhan. Tumakbo si Ramil patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ng mga pulis. Ang tunog ng mga bakal na posas na naglalapat sa kanyang mga kamay ay tila isang musika ng katarungan sa pandinig ni Cesar. Ngunit si Amadea, sa kanyang desperasyon, ay biglang bumunot ng isang maliit na patalim mula sa kanyang pulang bestido. "Walang makakakuha ng mansyong ito. Akin ito. Pinaghirapan ko ito." Ang sigaw ni Amadea habang pilit na iwinawas-iwas ang kutsilyo sa harap ni Cesar. Nagkagulo ang mga panauhin. Ang bawat isa ay naghahanap ng mapagtataguan habang ang mga sigaw ng takot ay umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon. Sa gitna ng gulo, isang pulis ang sumubok na lapitan si Amadea. Ngunit mabilis itong umiwas at tumakbo patungo sa balkonahe ng ikalawang palapag. Nakatayo si Amadea sa gilid ng pasimano. Ang hangin sa labas ay marahas na humahampas sa kanyang pulang damit na tila isang bandila ng pagkatalo. Sa ibaba, ang mga pulis ay nag-aabang habang si Cesar ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng kapayapaan. "Tapos na ang lahat, Amadea. Huwag mo nang dagdagan ang iyong mga kasalanan." Ang mahinahong pagsusumamo ni Cesar, bagaman ang kanyang puso ay puno pa rin ng sakit. Tumingin si Amadea sa madilim na dagat sa di kalayuan. Pagkatapos ay muling tumingin kay Cesar. Isang malademonyong gamon ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ganyang ngiting tila nagsasabing hindi siya magpapatalo hanggang sa huli. Biglang isang malakas at matunog na putok ang narinig mula sa labas ng mansyon na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ay napatingin sa direksyon ng tunog at ang bawat puso ay tila huminto sa pagtibok. Lumingon si Cesar at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Ang tanong sa isipan ng lahat, sino ang binaril at sino ang nagpaputok? Ang bawat putok ng baril ay tila isang tuldok sa dulo ng mahabang listahan ng mga kasalanan ni Amadea. Ang matalim na tunog na yon ay hindi pumatay kay Amadea, kundi isang babala mula sa mga pulis na nakapaligid na sa labas ng mansyon. Sa gitna ng dilim at malakas na buhos ng ulan, nakita ni Cesar si Ramil na duguang nakasandal sa isang puno ng niyog malapit sa dalampasigan. Sinubukan nitong tumakas lulan ng isang maliit na bangka bitbit, ang bag na puno ng alahas at pera. Ngunit hindi siya nakalayo. Ang ingay ng mga sapatos ng mga awtoridad na mabilis na tumatakbo sa basang damuhan ay tila isang martsa ng katarungan na matagal nang hinintay ng langit. Sa itaas ng balkonahe, binitawan ni Amadea ang kanyang kutsilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng patalim sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Napaluhod siya. Ang kanyang pulang bestido ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang katawan na tila isang madugong balat ng ahas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ng sakim, ay wala nang makita, kundi ang anino ng sarili niyang kahihiyan. Dalhin na siya. Ang malamig na utos ng hepe ng pulisya. Ang marahas na paglapat ng bakal na posas
Sa mga kamay ni Amadea ay lumikha ng isang tunog na tila sumasakal sa huling pag-asa ng babae. Ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan, sa harap ng mga panauhing dati ay humahanga sa kanya, ay tila isang paglalakad sa sarili niyang burol. Habang hinihila si Amadea palabas, tumigil siya sa tapat ni Lola Isay. Ang matanda ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga bulag na mata ay nakaharap sa direksyon ng asawa ng kanyang anak. Isang gintong sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging naririnig ay ang marahang pagtulo ng tubig mula sa damit ni Amadea patungo sa makinis na tiles ng mansyon. Pinatawad na kita, Amadea. Ang mahinang bulong ni Lola Isay. Ang kanyang boses ay tila isang marahang ihip ng hangin na nagdadala ng kapayapaan. Ngunit ang batas ng tao ay kailangang masunod dahil ang katarungan ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa kaluluwa mong naligaw sa dilim. Isang hysterical na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amadea. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng katinuan. Katarungan? Anong katarungan sa pagiging mahirap? Ginawa ko lang ang kailangang gawin para hindi mabulok sa putikang ito. Ang huling hiyaw niya bago siya sa pilitang isinakay sa loob ng mobile ng pulisya. Nang makaalis ang mga salarin at ang mga panauhin, ang mansyon ay muling binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Lumapit ang abogado ni Cesar, si attorney. Santos, bit-bit ang isang makapal na folder. Cesar, may kailangan kang malaman. Ang mansyong ito, hindi na ito sayo. Nalaman namin na isinanla ito ni na Amadea at Ramil sa isang ilegal na pautang upang ipansugal sa kasino. Bukas na bukas din, kukunin na ng bangko ang ari-ariang ito. Tumingin si Cesar sa paligid. Ang mga chandelier, ang mga mamahaling muebles, lahat ng yun ay tila mga walang kwentang bato sa kanyang paningin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan mo silang kunin ang lahat, attorney. Ang bahay na ito ay itinayo sa kasinungalingan. Hindi ito ang tahanang pinangarap ko. Dinala ni Cesar si Lola Isay sa kanilang lumang kubo malapit sa tabing dagat. Ang lugar kung saan tunay na nananahan ang kanilang mga alaala. Sa loob ng maliit na silid, kinuha ni Cesar ang isang lagari at dahan-dahang pinutol ang kinalawang na kadena sa binti ng kanyang ina. Ang tunog ng bakal na naputol ay tila isang hudyat ng ganap na kalayaan. Ang bawat piraso ng metal na bumagsak sa sahig ay tila mga tinik na nabunot sa puso ni Cesar. Lumipas ang ilang buwan. Isang hapon, habang nagluluto si Cesar ng hapunan, isang sulat ang dumating mula sa kulungan ng probinsya. Galing ito kay Amadea. Ang bawat letra sa papel ay tila iginuhit ng isang kamay na nanginginig sa galit at desperasyon. Huwag kang magpakasaya, Cesar. Ang nakasulat sa loob. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Kahit nasa loob ako, hindi ako titigil hanggat hindi mo nararamdaman ang bawat pait na dinaranas ko rito. Ang bawat gabi ko rito ay itatala ko sa pangalan mo. Naramdaman ni Cesar ang isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, narinig niya ang tawag ng kanyang ina mula sa balkonahe ng kubo. Cesar, anak, parang lumalabo na ang aking pakiramdam. Gusto ko sanang mahawakan ang dagat sa huling pagkakataon bago tuluyang dumilim ang lahat. Napatakbo si Cesar sa labas. Nakita niya ang kanyang ina na nakasandal sa upuang kawayan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga ulap sa langit. Ang hininga ni Lola Isay ay mababaw na. Tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Isang matinding takot ang bumalot kay Cesar. Nakayanan niyang harapin ang mga demonyo. Nakayanan niyang mawala ang lahat ng kanyang yaman. Ngunit hindi niya alam kung paano mabubuhay sa mundong wala ang boses ng kanyang ina. Cesar, anak, huwag mo na akong piliting uminom ng gamot. Ang tanging lunas na kailangan ko ay ang amoy ng dagat na naging saksi sa ating bawat pangarap at ang init ng iyong mga palad na siyang naging lakas ko sa loob ng bodega.
Ang tinig ni Lola Isay ay tila isang marahang bulong ng hanging amihan, halos hindi na marinig sa gitna ng katahimikan ng kanilang maliit na kubo. Nakaupo si Cesar sa tabi ng kawayang papag. Hawak ang isang baso ng gatas na pilit niyang pinaiinom sa ina. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na dibdib ni Cesar. Noong nakaraang gabi, napanaginipan niya ang mansyong puti na gumuho sa gitna ng isang malakas na lindol. At sa paggising niya, ang tanging natira ay ang marupok na katawan ng kanyang ina na tila unti-unti na ring naglalaho. Dahan-dahang inilapag ni Cesar ang baso sa maliit na mesa. Ang tunog ng pagkiskis ng baso sa kahoy ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagsuko sa tadhana. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na bumuo ng isang imperyo sa Dubai. Ngunit ngayon ay hindi man lang makapigil sa pag-alis ng kaisa-isang taong mahalaga sa kanya. Isang matinding pighati ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na tinik na sumasaksak sa kanyang lalamunan. Mommy, please, don't say that. Kadarating ko lang, di ba? 6 na taon tayong nagkawalay. Ngayon pa ba tayo susuko? Ang pilit na pagsusumamo ni Cesar, ang kanyang boses, ay nanginginig sa gitna ng pagpipigil sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila mga luhang hindi mailabas ng kanyang mga mata. Binuhat ni Cesar ang kanyang ina nang may matinding pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kristal sa buong mundo. Ang bigat ni Lola Isay ay halos wala na. Tila ba ang kanyang kaluluwa na lamang ang natitira sa loob ng manipis na balat. Habang naglalakad sila patungo sa dalampasigan, ang marahang paghampas ng mga alon sa buhanginan ay lumikha ng isang ritmikong tunog na tila isang malungkot na oyayi para sa mga nagdurusa. Pagdating sa dalampasigan, dahan-dahang inupo ni Cesar ang ina sa buhanginan. Sa tapat mismo ng lumulubog na araw, ang langit ay napuno ng mga kulay na kahel at lila, isang huling pagpapakitang gilas ng kalikasan bago ang pagdating ng dilim. Kumuha si Cesar ng isang tabong tubig dagat at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang hinugasan ang mga paa ni Lola Isay, ang mga paang dating nakakadena, ang mga paang nakaranas ng matinding dusa sa loob ng madilim na bodega. Ang bawat paghaplos ni Cesar sa sugatang balat ng ina ay tila isang panalangin ng paghilom. Ang marahang pagdaloy ng tubig sa kanyang mga daliri ay tila naghuhugas sa bawat puot at sakit na nananahan sa kanilang mga puso. Cesar, anak, huwag kang magtatanim ng galit kay Amadea. Ang mahinang bilin ni Lola Iisay habang nakatitig sa kawalan gamit ang kanyang mga bulag na mata. Ang galit ay isang kadenang mas mabigat kaysa sa bakal. Pinatawad ko na siya dahil sa kabila ng lahat, naging bahagi siya ng iyong buhay. Huwag mong hayaang ang kanyang kasamaan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Kinuha ni Cesar ang sulat mula sa kulungan na nasa loob ng kanyang bulsa, ang madilim na banta ni Amadea. Hindi niya ito binasa muli. Sa halip, hinayaan niya itong tangayin ng hangin patungo sa dagat. Ang bawat paglipad ng papel sa ibabaw ng tubig ay tila isang pagpapakawala sa lahat ng sumpa ng nakaraan. Tiningnan niya ang kanyang ina at sa gitna ng kanyang pighati, isang kakaibang kapayapaan ang nanahan sa kanyang dibdib. Opo, inay. Gagawin ko po ang gusto ninyo, ang bulong ni Cesar habang hinahalikan ang kamay ng matanda. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, biglang naramdaman ni Cesar ang pagbigat ng ulo ni Lola Isay sa kanyang balikat. Ang bawat paghinga ng matanda ay tila isang marahang paghuni ng isang ibong handa ng lumipad. Ang mga daliri ni Lola Isay, na dati ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Cesar, ay dahan-dahang lumuwag. Ang dagat, Cesar, napakaganda ng dagat. Ang huling bulong ni Lola Isay bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Napatigil ang mundo para kay Cesar.
Ang tunog ng alon ay tila naging isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. At ang malamig na hangin ng gabi ay tila yelo na yumakap sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang tanging naririnig sa buong dalampasigan ay ang marahang pagtulo ng mga luha ni Cesar na bumabagsak sa mga paa ng kanyang ina. Ang bawat patak ay tila isang gintong butil ng pasasalamat at pamamaalam. Sa di kalayuan, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Isang lalaking hindi pamilyar ang mukha. Suot ang isang itim na jacket at may hawak na isang lumang kwintas na krus. Isang krus na katulad ng ibinigay ni Cesar kay Lola Isay noong bata pa siya. Hindi pa tapos ang lahat, Cesar. Ang malamig na tinig ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan. May isang sikretong hindi nasabi sa iyo ni Lola Isisay tungkol sa iyong ama at tungkol sa mansyong puti na iyong itinayo. Napaangat ang tingin ni Cesar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at bagong takot. Sino ang lalaking ito? At anong sikreto ang maaari pang sumira sa kapayapaang kapira-piraso pa lamang niyang nabubuo? Hindi mo ba ako nakikilala, Cesar? O sadyang pilit mong ibinaon sa limot ang mukha ng kasalanang iniwan ng iyong ama bago siya mamatay sa dagat? Ang tinig ng lalaki ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng kadiliman. Nakatayo siya sa tapat ni Cesar. Ang kanyang anino ay humahaba sa buhanginan. Tila isang madilim na kamay na gustong abutin ang katawan ni Lola Isay. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pait, na tila ba ang bawat letra ay niluto sa apoy ng matagal na paghihiganti. Nayakap ng mahigpit ni Cesar ang kanyang ina. Ang lamig ng katawan ni Lola Isay ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang sariling balat, ngunit mas matindi ang lamig na dulot ng mga salita ng estranghero. Ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo, na tila ba ang dagat mismo ay nagbubulong ng mga lihim na ayaw nang marinig ni Cesar. Sino ka? At anong kailangan mo sa amin? Hindi mo ba nakikita? Wala na ang aking ina. Ang paos na tinig ni Cesar ay tila isang pagsusumamo sa gitna ng kanyang pagluluksa. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat ng buong mundo. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang pagkatalo. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Cesar ang isang mukhang tila salamin ng kanyang sariling mukha. Isang bersyon na mas matanda, mas pagod at puno ng galit. Si Hector, ang kapatid sa ama ni Cesar na hindi niya kailanman nakilala, ang anak ng babaeng tinalikuran ng kanyang ama para kay Lola Isay. Ang mansyong puti na itinayo mo, Cesar, hindi yan sayo. Ang lupang kinatatayuan niyan ay pag-aari ng aking ina. Ang lupang ninakaw ng iyong ama upang ipangako kay Lola Isay ang isang buhay na puno ng luho. Ang sabi ni Hector, ang kanyang boses ay tila isang marahang pagkalansing ng mga rito ng kamatayan. Alam ni Amadea ang lahat. Alam niya ang sikretong ito at ginamit niya ito upang makuha ang tiwala ng aking ina sa Maynila bago siya bumalik dito upang sipsipin ang bawat sentimo mo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na lindol na yumanig sa buong pagkatao ni Cesar. Ang bawat pako, ang bawat hollow block, ang bawat patak ng pintura sa mansyon ay tila naging mga saksi sa isang krimen na hindi niya alam. Ang kanyang sakripisyo sa Dubai, ang 6 na taon niyang pagpapakapagod, lahat ng iyon ay nagamit lamang upang pagtakpan ang isang lumang utang ng dugo at lupa. Napatingin si Cesar sa kanyang ina. Nakapikit na ang mga mata ni Lola Isay. Payapa na ang kanyang mukha. Tila ba hindi na niya naririnig ang mga bagong dagok na dumarating. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng pighati. Dahan-dahang inayos ni Cesar ang buhok ng kanyang ina at isinuot sa leeg nito ang krus na dala ni Hector. Ang krus na simbolo ng kanilang pamilya, ang tanging bagay na tunay na sa kanila. Wala na ang mansyon, Hector. Isinanla na ito ni na Amadea at Ramil.
Kukunin na ito ng bangko. Ang mahinang sagot ni Caesar habang nakatitig sa dagat. Wala na akong maibibigay sa iyo, kundi ang aking paghingi ng tawad para sa mga kasalanan ng aking ama. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hector. Hindi sapat ang tawad, Caesar. Ang kailangan ko ay ang katarungan para sa aking inang namatay sa hirap habang kayo ay nagpapakasasa sa pangarap. Ang mansyon ay maaring mawala, pero ang utang mo sa akin, kukunin ko yan sa paraang hindi mo inaasahan. Bago pa makapagsalita si Caesar, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng kalsada. Ngunit hindi ito para kay Hector. Ang mga ilaw na asul at pula ay tumitibok sa gitna ng dilim at mula sa loob ng mobile, lumabas ang isang pulis na may dalang masamang balita. Caesar! Si Amadea. Nakatakas siya sa kulungan habang inililipat siya kanina. Isang malaking gulo ang nangyari sa highway at nawawala siya. Ang hiyaw ng pulis na tila isang kulog sa gitna ng gabi. Ang bawat balahibo ni Caesar ay tumayo. Ang kanyang ina ay wala na. Ang kanyang yaman ay naglaho. Ang kanyang nakaraan ay nabahira ng dugo. At ngayon, ang demonyong sumira sa kanyang buhay ay muling nakalaya sa dilim. Uhaw sa paghihiganti. Lumingon si Caesar sa paligid, ngunit wala na si Hector. Ang tanging natira sa dalampasigan ay ang katawan ng kanyang ina, ang malamig na hangin, at ang pakiramdam na ang bawat anino sa paligid ay may hawak na kutsilyong handang sumaksak sa kanya anumang oras. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang hakbang patungo sa isang bagong impyerno. Paano niya mapoprotektahan ang huling dangal ng kanyang ina kung ang kaaway ay nasa labas na at naghahanap ng pagkakataon upang tapusin ang sinimulan nito? Tapusin na natin ang lahat ng ito, Caesar. Kung hindi ako magiging masaya sa mansyong yon, sisiguraduhin kong wala ring matitirang alaala ng iyong ina sa mundong ito. Ang boses ni Amadea ay tila isang hiyaw ng isang sugatang hayop, punong-puno ng baliw na galit at kawalan ng katinuan. Nakatayo siya sa labas ng maliit na kubo sa ilalim ng hagupit ng ulan at hangin. Ang kanyang pulang bestido ay punit-punit na at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay nakalaylay sa kanyang mukha na tila mga galamay ng isang halimaw. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang bote ng gaas at sa kaliwa naman ay isang mitya na nagbabaga sa gitna ng dilim. Nakatayo si Caesar sa pintuan ng kubo. Sa likuran niya ay ang malamig na bangkay ni Lola Isay na nakahimlay sa isang simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na sasa ay lumilikha ng isang malakas na tunog na tila mga martilyo na nagpapako sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay pagod na, ngunit ang apoy ng determinasyon ay muling sumiklab nang makita ang babaeng sumira sa lahat ng kanyang pangarap. Amadea, sapat na. Ang mahinahong tinig ni Caesar, bagaman ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay naninigas sa galit. Namatay na si inay. Nakuha mo na ang lahat. Ano pa ang gusto mo? Ang sunugin pati ang kanyang huling hantungan. Tumawa si Amadea. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang nagmumula sa kailaliman ng kanyang wasak na kaluluwa. Gusto ko ang katarungan, Caesar. Ang katarungan para sa 6 na taon kong paghihintay sa putikang ito habang ikaw ay nandoon sa malayo. Ang katarungan para sa lahat ng sakripisyo ko na nauwi sa wala dahil sa iyong katangahan. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng unos. Lumabas si Ligaya mula sa dilim, bit-bit ang isang lumang lampara. Sa kabila ng kanyang pagiging pipi, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo kay Amadea. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng kanyang dating amo. Isang pagtatangkang ipaalala rito ang natitira nitong pagkatao. Ngunit marahas siyang itinulak ni Amadea. Dahilan upang bumagsak ang dalaga sa basang lupa. Wala nang pag-ibig sa bahay na ito, Caesar. Wala nang natitira, kundi ang abo.
Ang hiyaw ni Amadea habang ibinubuhos ang gaas sa mga haligi ng kubo. Ang amoy ng petrolyo ay mabilis na humalo sa amoy ng basang lupa, isang babala ng paparating na impyerno. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ni Amadea ang nagbabagang mitya. Ang apoy ay biglang sumiklab at humalik sa tuyong kawayan, mabilis na gumagapang paakyat sa bubong. Ang liwanag ng sunog ay nagbigay ng isang madugong kulay sa buong dalampasigan. Hindi natakot si Cesar. Sa halip na tumakas, pumasok siya sa loob ng nag-aapoy na kubo. Ang bawat hibla ng usok ay sumasakal sa kanyang lalamunan, at ang init ng apoy ay tila nanununog sa kanyang balat. Binuhat niya ang kabaong ni Lola Isay nang may lakas na nanggagaling sa kanyang kaluluwa. Ang bawat pag-atungal ng mga kawayan na nababali sa init ay tila mga sigaw ng pag-asa sa gitna ng panganib. Cesar, lumabas ka riyan! Mamatay ka kasama ng matandang yan! Ang sigaw ni Amadea mula sa labas, habang ang kanyang muka ay nagniningning sa tuwa sa gitna ng trahedya. Nakalabas si Cesar, bitbit ang kanyang ina, sa huling sandali bago tuluyang gumuho ang kubo. Ang pagbagsak ng bubong ay lumikha ng isang malaking kumpol ng mga baga na tumalsik sa langit. Nakaluhod si Cesar sa buhanginan. Ang kanyang barong ay may mga sunog na bahagi. Ngunit ang kanyang ina ay ligtas sa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hector mula sa anino ng mga puno. Hindi na siya galit. Nakita niya ang sakripisyo ni Cesar, ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na kailanman ay hindi naramdaman ng kanilang ama. Lumapit si Hector kay Amadea, na ngayon ay nakatitig sa nasusunog na kubo nang may mga matang tila na wala na sa katinuan. Tapos na ang laro, Amadea. Ang malamig na tinig ni Hector. Ang pulisya ay nasa likuran mo na. Ang tunog ng mga sirena ay muling umaling-awngaw sa paligid. Nang ma-realize ni Amadea na wala na siyang takas, sinubukan niyang tumakbo patungo sa dagat. Ngunit ang kanyang mga paa ay nabaon sa malambot na buhangin. Ang bawat paghakbang niya ay tila isang paglubog sa sarili niyang kasamaan. Dinaluhong siya ng mga awtoridad, at sa pagkakataong ito, ang bakal na posas ay hindi lamang nakakabit sa kanyang mga kamay, kundi sa kanyang buong kinabukasan. Nang dinala na si Amadea, lumingon siya kay Cesar. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit, kundi isang malalim at walang hanggang kawalan, isang dangling mystery ang naiwan sa kanyang huling tingin, isang lihim na marahil ay hindi na kailanman mabubunyag. Nakaluhod si Cesar sa tabi ng kabaong ng kanyang ina, habang ang ulan ay unti-unting pumapatay sa apoy ng nasunog na kubo. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang lahat ay naglaho, ang mansyon, ang yaman, ang pangarap. Ngunit sa gitna ng mga abo, nahanap ni Cesar ang isang bagay na hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Katarungan. Payapa na si Lola Isay, at sa huling pagkakataon, ang dagat ay humalik sa dalampasigan, tila isang pangako ng isang bagong umaga pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Ang bawat bukang liwayway sa Batangas ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na matagal nang nabahiran ng luha, ngunit ngayon ay isinusulat na sa tinta ng pag-asa. 1 taon na ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang maliit na kubo sa dalampasigan, at kasabay nito ang pagkatunaw ng bawat sakit na idinulot ng puting mansyon. Nakatayo si Cesar sa tapat ng isang maliit ngunit maayos na gusaling bato na may nakaukit na pangalan sa itaas ng pinto. Bahay kalinga ni Lola Isay. Hindi ito kasing garbo ng mansyong pinangarap niya noon, ngunit ang bawat pader nito ay puno ng tunay na init at malasakit para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Ang amoy ng sariwang dagat ay humahalo sa amoy ng nilulutong sinangag sa loob ng center. Naririnig ni Cesar ang mahinang tawanan ng mga lolo at lola. Ang bawat boses nila ay tila isang musika
na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Nakita niya si Ligaya na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin, bagaman nananatiling tahimik ang kanyang mga labi. Ang bawat galaw niya ay puno ng kagalakan, isang kagalakang hindi na kailanman mababahiran ng takot. Lumapit si Cesar sa dalampasigan, kung saan nakatirik ang isang simpleng krus na kahoy sa ilalim ng puno ng talisay. Doon nakahimlay si Lola Isay sa tabi ng dagat na naging saksi sa kanyang mga huling bulong. Lumuhod si Cesar at dahan-dahang hinaplos ang buhangin. Inay, payapa na po ang lahat. Ang mahinang bulong ni Cesar, ang kanyang boses, ay tila isang marahang pag-ihip ng hangin. Ang mansyong itinayo sa kasalanan ay wala na. Ngunit ang tahanang itinayo sa pag-ibig ay patuloy na nagbibigay ng silong sa mga tulad ninyo. Natupad ko na po ang pangako ko. Kinuha ni Cesar ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Galing ito sa kanyang abogado. Balita tungkol kay Amadea. Sa loob ng kulungan, tuluyan nang nawala sa katinoan ang babaeng dati ay reyna ng kanyang puso. Palaging itong nakatingin sa kawalan, kinakausap ang mga anino, at humihingi ng tawad sa isang taong hindi naman niya nakikita. Sabi ng mga gwardya, gabi-gabi raw itong nakakarinig ng kalansing ng kadena. Isang tunog na siya lamang ang nakakarinig. Napatitig si Cesar sa sobre, ngunit hindi na siya nakaramdam ng galit. Ang utang na loob na dati ay sumasakal sa kanya ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Pinatawad na niya si Amadea, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang kadena ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpapalaya sa sarili upang muling makahinga ng maluwag. Payapa na ba si Cesar? Oo. Ang kapayapaang nahanap niya ay hindi nagmula sa milyon-milyong piso sa bangko, kundi sa bawat matandang napapakain niya at sa bawat gabing nakakatulog, siyang malinis ang kanyang konsensya. Nahanap niya ang tunay na yaman sa gitna ng pagkawala ng lahat ng material na bagay. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw na tila sikat ng araw sa umaga. Ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa laki ng haligi o sa kinang ng mga alahas. Ang tunay na tahanan ay binuo mula sa malasakit, katapatan, at sa hindi mapapantayang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Ang mga mansyong itinayo sa kasinungalingan ay guguro rin, ngunit ang mga pundasyong itinanim sa puso ng kapwa ay mananatili habang buhay. Sa huling sandali, tumayo si Cesar at hinarap ang malawak na karagatan. Ang bawat alon na humahalik sa kanyang mga paa ay tila isang pagbabasbas mula sa langit. Naramdaman niya ang isang marahang dampi ng hangin sa kanyang pisngi, tila isang haplos ng isang ina na nagsasabing, "Salamat anak, nakauwi na tayo." Tumingala si Cesar sa asul na langit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ang pinakamahabang gabi ay natapos na. At sa wakas, ang liwanag ay tuluyan ng nanahan sa kanyang puso. At sa liwanag na yon, baon ni Cesar ang bawat alaala ng kanyang ina, habang ang dagat ay nananatiling saksi sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi matitibag ng anumang bagyo o pagsubok ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagpasiyal at pagsama sa bawat pahina ng kwentong ito hanggang sa huling hantungan. Mula sa unang pintig ng galit hanggang sa huling hininga ng pagpapatawad, hindi ninyo binitiwan ang kamay ni Cesar at ni Lola Isay. At dahil doon, ay lubos ang aking pasasalamat habang isinusulat ko ang bawat salita, lalo na ang tagpo sa loob ng madilim na bodega at ang huling sandali ni Lola Isay. Sa dalampasigan, nadama ko ang bigat sa aking sariling dibdib. Ang bawat luhang pumatak sa aking isipan ay tila mga alaala rin ng sarili kong mga mahal sa buhay at ng mga sakripisyong madalas ay hindi natin nakikita. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong pintig ng puso ng mga anak na malayo sa kanilang mga magulang at sa mga sugat na pilit nating ikinukubli
sa likod ng magagarang pader ng ating mga tahanan. Ang pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa ay tila mga maliliit na buto na itinatanim natin sa gitna ng tuyong lupa ng ating mga pagdurusa. Maaaring matagal silang tumubo at dumaan sa matitinding unos, ngunit sa tamang panahon, sila ay magiging isang malagong puno na magbibigay ng lilim sa ating pagod na kaluluwa. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang bodega ng pait, ngunit nasa ating mga kamay kung hahayaan ba nating mabulok tayo rito o gagamitin natin ang susi ng pag-unawa upang makalaya. Ngunit sa pagtatapos ng ating paglalakbay, may isang tanong na nais kong iwanan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Caesar, kaya mo rin bang patawarin ang isang Amadea? Pagkatapos ng lahat ng kanyang kalupitan at pagtataksil, sapat na ba ang katarungan ng batas upang hilumin ang iyong sugat? O kailangan mo ring bitawan ng galit para sa iyong sariling kapayapaan? Sana ay nakapag-iwan ng kwentong ito ng isang maliit na liwanag sa inyong mga puso. Tulad ng isang bituin sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Huwag po ninyong kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa mga komento sa ibaba, dahil ang bawat salita ninyo ay mahalaga sa akin. Kung naging bahagi man ng kwentong ito ng inyong araw, sana ay iwanan ninyo ang inyong like at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pamilya at wagas na pag-ibig. Ingatan po ninyo ang inyong mga puso.